So, hello and welcome to another tutorial. Our topic for today is about integral calculus under indefinite integral. But before that, let's first define kung ano nga ba yung tinatawag natin na integration. For us to be able to understand kung ano nga ba ang integration, dali lang naman intindihin ang integration. So when we say integration, this is simply the process of finding for the antiderivative. Okay? So, tandaan natin yan. Process of finding the antiderivative of a certain function. Okay? So, what do you mean by that? Say example, di ba meron tayong, say example, we have a function of x. So, the concept of definite integral, if we are going to evaluate an integral, so we are finding for the antiderivative. From the word itself, antiderivative, it's the opposite of derivation. Kumbaga, kabaliktaran lang siya ng derivative, ng pagde-derive natin. So, yun lang ang concept ng integration. The process, ulitin natin, process meaning may step by step na sinusunod ang pag-i-integrate natin. Okay? So the process of finding the antiderivative of a certain function. So given a function, say example, f of x. Okay? So say example, f of x. Di ba pag dinerive natin to with respect to x, makukuha natin yung first derivative ng function natin. Say example, f prime of x. Now, given that this f prime of x is the derivative of that function, of the certain function, now pag kinuha natin yung antiderivative nito, say example, the antiderivative of that function x, capital Fx, okay? So pag inantay-derivative natin yung first derivative, pag inantay-derivative natin yung first derivative, pupunta tayo sa original na function natin. Sa madaling sabi, pag ini-integrate natin ang isang function, ibabalik natin siya sa original function niya before siya natin na i-derive. So, itong part na to, ang derivative ng function natin, and ito yung function natin. Now, if this f capital of x is any antiderivative of f of x, then the most general antiderivative of f of x is called the indefinite integral and is denoted by this formula. The integral of the function of x dx that is equal to the original function plus c. So may plus c tayo na tinatawag dyan. So that is, tinatawag natin siya as the constant of integration. So wag tong kakalimutan, once na mag-solve tayo ng indefinite integral, palaging mayroong constant of integration tayo na idinadagdag dyan. So ano meaning kasi nun? Kasi ang indefinite integral, so this is approximation. So kasi wala tong limits. What do we mean by limits? Kasi wala tayong kinoconsider na limit, therefore up to infinity, ang kino-consider natin ay pinag-i-integrate natin dun sa isang function. So what do we mean by that? Kasi say example, mayroon tayong graph. Okay, say example, may graph tayo. Yan, may curve tayo dito. And this curve is denoted as our function of x. Ang pinaka-concept kasi ng integral calculus, say example, may boundaries tayo dito from say example, x is equals to a hanggang x is equals to b. Pinaka-concept ng integral calculus is to find for the area dito sa loob. Na kung wala tayong limits na i-consider, say example, alisin natin tong limits na to ng a and b.
So kung papansinin niyo, ang function na 'to is mag-e-extend 'to. Yung graph ng ating function is mag-e-extend yan, mag-e-extend rin yan dito, sa part na yan. So up to infinity yung iko-consider natin. Kaya nagkakaroon tayo ng constant of integration na dinadagdag. Okay? So tandaan natin yan. Now we have different properties of indefinite integral. And ang bibigay ko sa inyo are the basic properties of indefinite integral. So number one, it is said that the integral of dx is equals to x plus c. Okay? So, x plus c. Ano meaning natin yan? Meaning, di ba sabi natin, we have a function of x. Pag dinerive natin, dx, na pag kinuha natin yung antiderivative, di ba, ibabalik lang natin siya sa original niyang form, which is the function of x. Kumbaga, pag ganyan, na integral of dx, matik, i-cancel nyo na yung integral at derivative, may iwan nyo na lang ay x. Pero kung gusto nyo i-derive, pwede nyo gamitin yung power formula, which is sa susunod na topics natin i-discuss. So this is the first property of integral, that the integral of dx is equals to x plus c, and also tinatawag siya as the definition ng integral natin. Definition of indefinite integral. Okay? Next, you have here the function or the integral of a constant times any function of x dx is equal to, ano ginagawa natin pag derivation? Di ba nilalabas natin? So, pwede rin niyang ilabas, integral of the function of x dx plus c. Okay? So, pag may constant, ilalabas lang natin sa integral. Okay? So, pwede natin yung i-factor out yung constant factor. So, pwedeng factor out yung constant factor, then proceed tayo sa integration. Okay? So, tanda natin, sinusulat ang constant na yon, yung constant factor. So, ito ay constant factor. So, sinusulat yan before the integral symbol. Okay? Ito pala yung integral symbol pa ganyan. Integral symbol lang tawag natin dyan. Next, the integral of negative f of x dx, so that is equal to negative integral of f of x dx. Yan. Ito yung integral niya. Ay, wala pala tong plus c kasi hindi pa tayo nag-integrate dito. Yan. So, saan to galing? So, galing din to sa case 2. Ito yan. Wherein yung c natin is equal to negative 1. So, di ba? Negative 1 yung constant factor natin. So, inilabas natin siya before the integral. So, yan ang third property ng integral natin. So, fourth property, it is said that the integral of f of x plus or minus g of x plus or minus h of x or multiple function dx, so that is equal to what? Integral of f of x dx plus or minus integral of g of x dx plus or minus the integral of h of x dx. So, ano meaning nun? Meaning, we will integrate this separately. Pag ganito, na may separated siya by plus or minus, so tingnan nyo yan, separated by plus or minus, we can integrate it separately. Okay? So, gaya na pag nagdi-derive tayo, di ba? Pag nag-derive tayo ng u plus v, di ba? Kung di-derive natin yung u plus derivative ng v. So, the same with integral calculus, pag in-integrate natin ang u plus v dx, wherein ang u at v na yan is any function of x. So, pwede natin yang i-integrate isa-isa. Dx plus v integral of dx. So, we can integrate it isa-isa or separately. Yan ang mga properties ng integral natin. Okay, so take note of this one. I-memorize yung mga properties na to kasi babalik tayo sa mga properties na to once na
discuss na tayo ng different integral formulas. So take note of this one and pag-aaralan na natin ngayon ang tinatawag natin na power formula. So we will now go to the first integral formula kung saan ito yung tinatawag natin na the power formula. Okay. Ang power formula, kung natatandaan natin ang ang derivative, di ba may power formula rin sa derivative? So may power formula rin, anong sabi natin doon? That the derivative of u raised to n is equals to, ano yan? N u raised to n minus 1 du, di ba? So ito yung derivative ng power formula natin. So may power formula din tayo sa integral calculus. So the integral of a power of any variable is given by this formula. The integral of u raised to n du is equal to u raised to n plus 1 all over n plus 1 plus c. Wherein may rule tayo dyan that n should not be equal to negative 1. Kasi pag nag-negative 1, magsisiro yung denominator natin. So ito yung power formula natin. So susundan natin ang formula na to para mag-solve tayo ng different problems. Say example, let's evaluate the integral of 5x cubed dx. Okay? So, based dun sa property ng integral, di ba meron tayo ditong constant factor which is 5 and pwede natin siyang ilabas. Di ba? So, rewrite natin, pwedeng ilabas at 5 integral of x cubed dx. Okay? Now, papansinin nyo, parehas na siya nito. 5, kung x natin, if we let u is equal to x, kasi u yung nandito, and our n is 3, kasi yung n natin dyan is the exponent or the power. Yan. Ang power natin dito is 3. Okay? And then, ano yung derivative ng u? That is equal to dx. Okay? So, kung papansinin nyo, ito ay magiging u raised to n du, which is now equal to the power formula. Okay? Nakita nyo? Ito na yung u raised to n du. So, therefore, diretso tayo. Pwede na natin yung diretsong i-derive. So, this is now equal to, so wag kakalimutan yung 5 kasi i-multiply natin siya. And then we will now integrate this one. Integrate natin itong part na to. Okay, anong sabi natin doon? That the integral of u raised to n du is equals to u. Ano yung u natin? Diba that is equal to x? X raised to n plus 1. What is n? N is 3 plus 1 all over n plus 1 which is 3 plus 1. So, ito na yung pinag-evaluate natin na integral. Siyempre, may plus tayo na c once na nakapag-evaluate na tayo ng integral. Then, simplifying, this is equal to 5 times x raised to 4 over 4 plus c. Or simply, that is equal to 5 over 4 x to the 4th plus c. So, yan ang integral ng function natin. Now, we can box it now. Kasi yun na yung ating final answer. Now, let's try another example. Let's try another example by evaluating the integral of x dx
over the square root of 6 minus x squared. So, ang pinapahanap sa atin, evaluate daw natin ang integral na to. So, we all know that the square root, itong root form na to, yung nasa denominator, di ba pwede natin tong gawing exponential form? So, let's try to palitan muna natin itong square root sa exponential form. So, this will now become the integral of x dx all over 6 minus x squared. So, in exponential form, square root is equivalent to 1 half. Diba? So, that is equivalent to 1 half. Now, hindi pa natin pwedeng gamitin ang power formula. Kasi, di ba, that the integral of u raised to n du is equal to u raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. Di ba? So, wala pang over dito. Walang denominator dito sa formula natin. Walang denominator. So, ang gagawin natin is, i-convert muna natin to into, itataas natin tong nandito sa denominator, tataas natin dyan. Paano? By simply, di ba magbabago yung sign ng exponent natin. So, i-rewrite natin, magigitong the integral of 6 minus x squared, yung positive 1 half dyan, magiging negative 1 half times x dx. So, tinaas na natin ito sa ating yun nandito sa taas. Okay? Now, let's try na gawin to. Natandaan natin yung u dyan is yung lahat ng naka-raise dun sa power. So, therefore, ang magiging u natin dito, yung lahat ng naka-raise dito sa power natin na negative 1 half. So, therefore, ang u natin dyan is itong lahat na naandyan. So, u is equal to 6 minus x squared. Now, pag dinerive natin to, this is equivalent to derivative ng 6, that is 0. Anong derivative ng negative? X squared. So, di ba that is negative? Power formula, derivative of u raised to n is equals to nu raised to n minus 1 du. So, itong 2 is ibababa natin. 2x. 2 minus 1 is 1 na lang times dx. Okay? Now, anong napansin nyo? Pwede na natin alisin tong 0. So, therefore, may iwan na lang is negative 2x dx. So, negative 2x dx. Now, balik tayo sa original problem. Ang original problem, if we let this as our u, okay, yan yung u natin. And ito naman yung n. So, dapat ano yung nandito? From the formula, dapat u raised to n, du dapat yung nandito. Okay? So, di ba? Du dapat yung naandyan. So, anong problema natin? So, kung papansinin nyo, ang du natin is negative 2x dx. Okay? Negative 2x dx. Now, paano to? Di ba, ang naiwan lang dito is x dx. X dx. Pero ang kailangan natin, may negative 2 dito. Di ba? Dapat may negative 2 dyan sa tabi. Kailangan natin ng negative 2 dito. Para magitong du. Kasi ito yung du natin eh. Di ba? Negative 2x dx. Now, paano natin gagawin yung x dx na maging negative 2x dx? Now, what if mag-divide ulit ako or mag-multiply ako dito ng negative 2 ulit? Diba? Negative 2 over negative 2 is simply equal to 1. 1 pa rin yan. Times x dx, still equal siya sa x dx. So, walang nabago sa equation natin. Okay, napansin nyo? So, mag-multiply ako ng negative 2 over 2 which is equal to 1 dito. So, kasi ang kailangan ko is negative 2,
Kaya ang minultiply ko is negative 2 over 2. Okay? So next, i-rewrite natin yan by simply putting ito, lalagay natin yung 6 minus x squared as our u. So magiging na tong the integral of 6 minus x squared raised to negative 1 half. Okay? So ilagay muna natin yung times negative 2 over 2. At saka yung x dx. Okay, nasundan nyo na? Nasundan nyo? Now, let's try to isolate this negative 2x dx. Okay? Kasi ito na yung magiging du natin. Okay? So, kasi ang kailangan natin na du is negative 2x dx. So, therefore, ano mangyayari? Magigitong the integral of yung 6 minus x squared, pwede nating palitan yan ng u kasi that is equal to u para maging mas madali yung calculation natin. Raised to negative 1 half times, kung kukunin natin itong negative 2x dx, di ba that is equal to du? Yan. Nakuha na natin to negative 2x dx. May naiwan pa tayo na negative 1 half. Okay, negative 1 half. Now, anong sabi natin sa property pag may constant factor? Di ba pwede nating ilabas yan? Pwede nating ilabas yung negative 1 half, the integral of u raised to negative 1 half du. So, ito power formula na to. But this is already power formula. So, pwede nyo nang gamitin yung power formula dito. So, evaluate this integral. This is equal to negative 1 half times u raised to n negative 1 half plus 1 all over negative 1 half plus 1 plus c. Now, evaluate yung mga pwedeng masimplify. Simplify yung mga isi-simplify. So, kopya yung negative 1 half times u negative 1 half plus 1. Di ba that is equal to positive 1 half? Okay? All over 1 half plus c. So, negative 1 half, makakancel to. Ang may iwan is negative u raised to 1 half plus c. Now, di ba yan natatapos? Kasi sabi natin kanina, our u is equal to 6 minus x squared. So, ipalit natin yun dito. Sa u dito. So, therefore, this is equal to negative 6 minus x squared raised to 1 half plus c. Or in radical form, this is equal to negative the square root, or haba na, square root of 6 minus x squared plus c. So that's how we evaluate definite integral. Okay? Ganyan tayo mag-evaluate ng indefinite integral by using power formula. For more examples, click the next video. Click and watch the next video for more examples about power formula. So thank you and God bless.